Panis na tinapay pang laman tiyan. Umabot na po sa sukdulan ang kalbaryo ng kababayan nating naipit sa gulo sa Gaza na nakausap po ng GMA Integrated News. Buong mundo na ang nakaantabay sa pagbubukas ng border para sa mga gustong makaalis roon, kabilang ating Foreign Affairs Department. Oras ang inahabol, lalo't pati supply ng mga ospital ay paubos na. Nakatutok si Jonathan Andal. Mahigit 1,000 na ang nawawala at pinangangambahang natabunan ng mga gumuhong infrastruktura dahil sa pambobomba ng Israel sa Gaza. Pero hindi lang ganitong tensyon ang sinisikap takasan ng mga nakatira roon kabilang ang mahigit 100 Pilipino, kundi ang pagkaubos ng kanilang pagkain at inuming tubig doon. Sabi ng nakausap kong Pilipino sa Gaza, panis na tinapay na lang ang kinakain nila. May bread na nadala namin noon yung pagtakas namin. Ito na lang kinakain, medyo nga panis-panis na nga. May dala din kami mga bottle na filter water, tipik-tipik lang po. Ang hirap ng kalagayan namin. Sa mga ospital naman, posibleng hindi natatagal ng 24 oras ang reserba nilang langis para sa kuryenteng nagpapatakbo ng mga equipment dahil pa rin sa total blockade ng Israel sa lahat ng supply sa Gaza. هذا طبعا يعني معناته كارثة صحية إذا أنا بدي نص الأجهزة تقريبا سوف تتوقف هذه الليلة عن الخدمة. Kaya maasa kami na mabuksan kaagad ang border para makalabas kami. Kahit kasi nakalayo na sila sa sentro ng Gaza, papunta sa Rafah sa Gaza-Egypt border, hindi rin yan agad binuksan ng mga otoridad. Pero may mga nakaabang ng tangke ng Israel para sa oras na buksan yan. Gayon din ang mga tauhan ng United Nations o UN na nagsimula ng dumaan sa lugar bilang paghahanda. Sabi ng UN, kailangan mabuksan ang border at matiyak na hindi haharangin ang pag-deliver nila ng stocks ng pagkain, tubig, gamot at krudo mula sa Egypt, Jordan, West Bank at Israel. Ang DFA umaasa ring patatawirin na sa Egypt ang mga banyaga mula sa Gaza, lalo't alert level 4 na roon o sapilitan na ang paglilikas ng mga Pilipino. Bagamat ligtas lahat ng 131 Pilipino roon, 78 pa lang ang kumpirmadong gustong umalis ng Gaza. Ang iba, hindi pa raw desidido o ayaw iwan ng mga asawang Palestinian. Sa gitna ng impormasyong hindi pa lalabasin ng Gaza ang mga Palestine nationals. Sa Egypt muna dadalhin ang mga maliligtas na Pinoy bago sila ilipad pa uwi ng Pilipinas, kung saan aabutan naman sila ng tulong pinansyal. 50,000 per OFW, per family. Kung sa probinsya sila umuwi, bigyan natin ng transportation, kahit eroplano pa uli. Mahalaga ang paglilikas dahil porsigido pa rin ang Israel na pulbusin ang grupong Hamas na nasa Gaza kahit napatay na umano ang senior security official ng grupo na si Muettaz Ayid. החמאס חשב שאנחנו נתפרק, אנחנו נפרק את החמאס. Sumiklab na rin ang palitan ng pag-atake ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Israel-Lebanon border. Sa gitna ng paglawak ng sigalot, nagpahayag ang Iran ng pagsuporta sa mga Palestino kung tuloy raw ang pag-atake niyan dahil hindi raw sila mananatiling tagamasidlang. Ang ganitong posibilidad daw ang iniiwasan ng Amerika na nagpahayag naman ng suporta sa Israel. Sabi ni US President Joe Biden, dapat nang alisin ang Hamas pero kailangan din daw magkaroon ng Palestinian Authority at ng paraan para magkaroon ng isang Palestinian state. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa halos 4,000 individual ang nasawi sa gulo. 13,000 naman ang naitalang sugatan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.